magde-deliver ng iyong mga salita. Lord, Panginoon, just like what you've said in the Bible, Lord, na who can explain the mind of God, who can explain the heart of God, only the Holy Spirit. And we believe, Lord, kami po ay pinananahanan na ng banal na Espiritu. So, let your speaker today, Father God, Panginoon, makita po namin, marinig po namin what the Holy Spirit na ang naitinuturo ng banal na Espiritu sa kanyang buhay, Panginoon. Use her mightily, Panginoon. Glorify your name, Lord. Glorify your name, Father God, sa kanyang buhay. And we also want, Lord, to listen to the word of the Lord. Hanggang ang consciousness na lamang po namin is your word on what you can do for us, on your promises, Lord Jesus. I rebuke, Panginoon, in the name of Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit that doesn't fail in our lives, O God. From that power, I rebuke the works of the enemy in the name of Jesus Christ. Hindi kayo magtatagumpay sa tahanang ito, sa buhay na ito, because the Holy Spirit is among us and with us, Father. Thank you, Lord, even sa praise and worship team, Panginoon. O God, let your ability be seen in their lives, Lord. Not their ability, but your ability. Let your sustaining grace, Lord God, overflow in their lives, Lord Jesus, that they may fulfill, that they may serve you, Lord God. Lord, flowing in the flow of the Holy Spirit and the grace that is sustaining them, Panginoon. Salamat ng marami, Panginoon. Lord, use their voices, Lord. Use their talents, Lord God, na paumpisa pa lamang naman ay by your grace, kayo rin ang nagbigay nito sa kanila, Panginoon. Let the spirit of humility be among them, Father God. Ito po sana, Panginoon, ang pagmulan, O Diyos, I pray, ng kanilang paglilingkod mula sa espiritu ng pagpapakumbaba at nang upang maranasan po nila ang espiritu ng Diyos na nagtataas sa kanila, na kung saan, if they will see them, Lord God, doing what they call to do, they will be blessed, Father God. Lord, in-entrust ko po ang kabuuan ng gawain na ito, and even the members, Lord God, how you restored their ears of the kingdom, Lord Jesus. I believe today, Lord Jesus, you will give us the Spirit, Lord, the Spirit that will discern to know your word, Father God. Restore the ears of your people so that we can listen and perceive what you want us to receive today, Father God. Lord Jesus, let the Spirit, Lord God, of discernment, O God, be released right now para ma-receive po namin, Panginoon, ang mga salita mo sa araw na ito, Panginoon. Lord, we are longing for your word, O God, the word that will satisfy our spiritual life. So here we are, Panginoon. Here we are, O God, entrusting everything to you, welcoming you in our midst, enthroning you in everything, Father God. We give you praises, Lord. We give you praises. This all we pray, God, in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po. Palakpak na para sa Diyos. Amen. Amen. Now, I want to encourage everyone po bago tayo sumamba sa Panginoon sa pamamagitan ng mga awiting makalangit. Ano ang pagsamba? Ang pagsamba po ay isang tamang tugon, is a proper response. Tamang tugon kung sino ang Diyos, kung ano ang kanyang ginawa, at ang pagtitiwala sa kung ano pa ang kaya niyang gawin sa ating mga buhay. Ito ay tamang tugon. Kaya pag sinabing, pumalakpak tayo para sa Panginoon, paano ang tamang tugon? Sa pagpalakpak sa Panginoon, yung the best na pagsamba, yung the best na pagpupuri, dahil karapat-dapat ang Panginoon. Lord God, may we continuously worship you in spirit and in truth through these songs, O God. Ikaw, Panginoon, ang maranasan ng bawat isa. Ikaw, Panginoon, ang ma-encounter ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Bigyan mo kami, Panginoon, ng kakayahan, ng tamang pagtugon, a proper response of who you are, what you have done, at ano pa, Panginoon, ang kaya mong gawin sa aming mga buhay. At ito ay limitless. God is a limitless God. God is the God of possibilities. Ang mga imposible, posible sa Diyos. Dahil tayong mga anak niya, halina kayo at tayo'y sumamba sa Kanya. Papurihan siya at dakilain. Amen. Hallelujah. Open your hearts. Open your mouth. Sing with all your heart. With all your might. Exalt the name of the Lord, for He is good. For He is worthy.
sa bihag ng kasalanan. Lahat ng pinatawad ng Diyos, pinatawad, pinagpala ng lubusan. Pinagpala ng lubusan. Amen. Lahat kami, Panginoon, ay dadakilain ka. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila ka, totoo. Hey, hey! Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi. Ang lahat ay magsasabi. Ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hey, hey! Hey, hey! Minsan ba, dakilang biyaya mula sa Panginoon. Dakilang biyaya, kami pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Kaya naman tayong lahat ay magsaya sa sandaling ito. Pinatawad, pinagpala ng lubusan. Amen. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila kang totoo. Hey, hey, hey! Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Siya lamang ang ating pag-asa. Ang lahat ay magsasabi. Sabihin natin, sambitin ang ating mga labi. Ikaw lamang, Panginoon. Ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi. Ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Purihin ka nga, Panginoon. Sambahin ang pangalan mo. Karapat-dapat ka, O Diyos. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Wala nang iba kundi ikaw, Jesus. Ang aming pag-asa. Ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hey, hey! Yes, Lord. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko ito. Ang kagalakan ng ating Diyos ay kalakasan natin. Ikaw lamang ang pupurihin. Come on, church, purihin natin ang Panginoon. Yes, Lord, ikaw lamang karapat-dapat. Ang awit ko'y iyong tingin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y
sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang tanging pangalan mo, Panginoon, dadakilain. Wala na sa'yo'y maihahambing, ang awit ko'y iyong ligid. Ikaw nga ang kailangan namin, O Diyos. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sige po, lahat ng nakaranas ng pag-ibig ng Panginoon, nakaranas ng kanyang pagsasing sa ating mga buhay, patuloy siyang awitan. Sige, dito muna pong side na to, lahat ng nakaranas ng pag-ibig ng Panginoon, ng kanyang pagliligtas, dito muna tayo sa side na to, tapos itong kabila naman. Come on, with joy! Langit ang aking nadarama, this side. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ay sumisigla tuwing sumasamba sa'yo. Dito naman sa side. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sabay-sabay. Lahat tayo, church! Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala nang sa'yo'y maihahambing, ang awit ko'y iyong ligid. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Amen. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Come on! Give Him a shout of praise. Hallelujah! Tunay nga, Panginoon, kami nakakaranas ng pagpapanibagong lakas sa pagsamba sa iyo. Joy that is incomparable. Peace that transcends understanding, Lord. It only comes from you in your presence. Salamat, Panginoon, sa dakilang presensya mo. Nais namin patuloy na umawit, sumamba sa iyo, O Diyos. I-describe kung sino ka sa pamagitan ng mga awitin. Tunay nga, O Diyos, walang mahirap sa iyo. Walang imposible sa iyo. Higit pa to sa aming kakayanan. Higit pa sa kalakasan namin. Ikaw, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Come on, let's sing. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit
Higit sa aking isipin ang kaya mong gawin. Higit sa aking halakas, hindi mo kaya kundi sa Diyos lang. Ni minsan ay hindi na kulang. Higit sa aking isipin ang kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo. Salamat, Panginoon, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Sa Jesus. Higit sa aking kailangan. Ito ang Diyos na sinasambat, inaawitan natin. Sa aking karanas, yes, oh God. Higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi na kulang. Higit sa aking isipin
Salamat, Panginoon. Di kami mangangamba dahil kami hawak mo and no one, nothing can snatch us away from your precious hands. Salamat, O Diyos. Karapat-dapat kang purihin. Karapat-dapat kang itaas, sambahin. More of you. More of you, Jesus. Hallelujah. Jesus, ang buhay mo naging daan sa kalayaang natatamo. Ang buhay ko'y sa'yo, aawitin ko, walang hanggan ang kabutihan mo. Karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ang papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ang papuri ko'y sa'yo. Let's sing the verse 2. Ang kasalanan ko'y pinatawad na. Walang hanggang pag-ibig mo. Biyaya mo'y sapat, aawitin ko, walang hanggan ang kabutihan mo. Karapat-dapat ang
encourage you, open your mouth. Declare who God is. Oh, napakabuti mo. Declare who God is in your lives. Oh, tapat ka ng tunay. Panginoon, hindi ka nagbabago. Salamat sa pag-ibig mo. Tunay kang tapat. Tunay kang makapangyarihan. Dakila ka. Diyos ng kalakasan. Diyos ng kagalakan. Diyos ng kapayapaan. Oh, ikaw ang Panginoon nagpo-provide sa amin. You are a miracle worker. Lord, lahat ay posible sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Come on, church. This is who God is. Come on, lift up your voices. For He is faithful. For He is good. Hallelujah. You deserve it, Lord. You deserve it, Lord. Jesus, Jesus. Oh, purihin ka. Sambahin ka. Awitin ka. Dakilain ka, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat sa presensya mo. Hallelujah. Karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ang papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Come on, John. Karapat-dapat hindi man sapat ang aming mga tinig, Panginoon. Ang aming mga salita upang sabihin kung sino ka. Ngunit naririto kami, nagpapakumbaba at sumasamba sa iyo, Diyos. Dahil karapat-dapat kang ang tunay. Karapat-dapat ka. For the last time, karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Alayan natin ang malakas na palakpak. The best shout of praise. Hallelujah. Come on, lift Him up. Salamat, Panginoon, sa dakilang presensya mo, sa pagkatagpo mo sa amin. Karapat-dapat ka nga, O Diyos. Salamat. All glory and honor belongs to you alone, O Jesus, our King of Kings and Lord of Lords. In Jesus' name. Amen. Amen po. Napagpala po ba ang lahat sa ating mga awitin? Amen. Tunay na napakabuti po. Napakabuti po ng Lord sa buhay po natin. Sabi nga po, yung pong, the first 10% po ay belong to our God. Amen. Sabi nga po, salvation begin from our mind. It touches our heart and touches our wallet. Amen. Giving, nais ng Lord na pagpalain niya tayo. Yung pagbibigay po natin ng tithes ay isa pong pagpapasalamat po sapagkat tunay na mabuti ang Lord. Ano man po ang tinatangkilik natin sa mga panahon na ito, ay hindi po atin ito. Kaya po,
mas madali po sa atin kung i-acknowledge po natin na anuman po ang pag-aari natin, financial man to, material man ito, ay nanggagaling po sa Panginoon. Si Lord po, hindi naman po niya kailangan yung pera natin eh. Si Lord po, tumitingin po siya sa puso po natin. Nais po ng Lord na pagpalain niya po tayo. Pero kung masyadong tikom yung ating kamay sa pagbibigay, nagiging maramot po tayo, paano po tayo bibless ni Lord? Doon po sa Philippians 4:19, sabi nga po, at buhat sa hindi nauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. Sa panahon ngayon po, napakahirap po talaga ng buhay, maraming dumadaing. Salamat at may Kristo tayo sa ating buhay. Siya po yung nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Tumaas man po yung mga diesel, gasolina. Naroon pa rin po yung kapayapaan na magpo-provide po ang Lord sa buhay po natin. Nagpapasalamat po tayo sapagkat malulusog po ang ating mga katawan. Ito po ay pagpapala na po. Maayos na pamilya ang binibigay niya sa atin. Tunay nga po, Panginoon, na hindi naman po sa financial lang yung blessing ni Lord. Sa ating buhay, pamilya natin, yan po isang biyaya po. Hallelujah. In church po natin na isa po rin biyaya sa atin. Tunay nga po na nais ng Panginoon na ingatan po natin ang ating puso na wag po tayong maging materialistic. Sa panahon ngayon, di po ba, sa hirap ng buhay, maging kontento po tayo kung ano man po yung meron tayo. Tunay na mabuti ang Lord sa mga prayers po natin, tumutugon siya. Kung sa panahon na hindi pa siya tumutugon, may tamang pong panahon at alam po natin na sa tamang panahon na yun ay nararapat na mabibigay na po sa atin yon. Hallelujah. May tatlo pong 3 ways na sa pagbibigay po. Give with your own capacity and ability. Ito po yung sa mga trabaho po natin, kung ano lang po yung kinikita natin, nagbibigay po tayo ng 10%. Doon po sa pangalawa, yung give beyond our capacity. Di po ba, we are not living under the law, yung pong, hindi na po tayo nabubuhay sa under the law, but we are living in New Testament na po. Doon po sa under the law, 10% po. Pero po ngayon, nandito na po tayo sa New Testament, wala na po yung percentage. Binibigay po natin yung more than na po ang binibigay natin sa Panginoon. Maging ang ating offering. Kumbaga, nag-level up na po yung pagbibigay po natin. Kasi sobra-sobra po yung blessing ni Lord sa buhay natin. Mamamangha po kayo, paano po nangyayari yung mga bagay na yon, kundi si Lord lamang po. Kaya nga po, ini-encourage ko po na magtapat po tayo sa Panginoon. Ibigay po natin yung ating best sapagkat mabuti ang Lord, tapat ang Lord sa buhay natin, mahal na mahal niya po tayo. Kaya sabi nga po, wag po tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, mag-encourage pa rin po tayo. Kaya binibigay ko po ang pinakamataas na papuri sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Diyos Ama sa langit, patuloy Panginoon na pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Tunay na, kay buti-buti mo po sa bawat isa sa amin. Dinadalangin ko po Panginoon ang aming mga kapatid na nagtatapat sa iyo. Ibalik mo po ito ng 100-folds, O God. Hallelujah. Enlarge mo po ang aming territory upang lumaki po yung capacity namin sa pagbibigay. Bigyan mo po kami ng puso, Lord, na mapagmahal at may kagalakan, Lord, sa pagbibigay. Pinupuri ka po, Lord, namin at pinasasalamatan. In Jesus' mighty name we pray. Amen.
Amen. Good morning po sa bawat isa. Ayan, tayo po ay dadako sa ating mga announcement sa umagang ito. Ang ating pong church ay naghahanap ng driver. Ayan. Ang qualification po nito ay, of course, Christian. And merong kailangan na professional driver's license. Ayan, kasi kailangan po na talagang may experience yung ating magiging driver. Dahil hindi natin ibibigay sa kanya yung, hindi dapat yung kaligtasan ng ating mga sakay ay dapat ay palaging nandoon. Kaya dapat professional driver ang ating maging driver ng ating I-van. Yan. So, we will have a family day and water baptism as well at Jecas Resort on April 12. Ayan. I-calendar nyo na po, i-mark nyo na po sa inyong mga calendar. Ito po ay linggo, no? Sunday. Alis po tayo dito after ng service, 12 noon to 8 p.m. Nandun po tayo sa resort. So, ito po ay sa Barangay Masamat, Mexico, Pampanga. Meron po ba tayong first-time attendees sa umagang ito? Wala po? Praise the Lord. So dumako na po tayo sa ating... So before that, ay akin din pong ina-announce sa darating pong Sabado ay magkakaroon ng joint fellowship na. Parang joint fellowship na to. Pero women's gathering ito, women's fellowship, dahil kasama na rin yung mga tatay, kaya magiging joint fellowship siya ng women's and men's. Ano po? Sa April 4, tayo po ay dadako sa place po ng ating ninang sa Candaba, kila Ninong Soseng po at Ninang Cynthia. Ayan. Alis po tayo dito ng 7 a.m. in the morning. So, sa mga nanay at tatay, sabay-sabay po tayong dadako roon sa farm po nila Ninang at Ninong sa Candaba, Pampanga. Ayan. Praise the Lord. Yan, kumakawis si Ninang. Oh. So let's go to our New City Catechism. Question number 13. Sabay-sabay po tayo. Kaya ba ng sino man na sundin ang kautusan ng Diyos ng perpekto? Mula nang maganap ang pagkahulog, walang sino mang tao ang nakasunod ng ganap at perpekto sa kautusan ng Diyos. Romans 3, verse 10 to 12. So, salamat sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Sa umagang ito, hihanda na po natin ang ating mga puso at isipan sa paghahatid ng salita ng Diyos na ihatid po sa atin ng ating Senior Pastor, Pastora Vicky Bersosa. Magandang umaga po sa bawat isa. So, ngayon po ay linggo po ng Holy Week ngayon at lalo na po sa ating lugar dito po sa Pampanga. Pagdating po ng Biyernes, madami po kayong makikita yung mga grupo-grupo na mga nakita naman natin na halos pinapahirapan nila ang kanilang mga sarili. And in line with our lesson this morning ay makikita natin yung parang kaugnayan nito kung bakit po ginagawa ang mga bagay na iyon. So, dito po sa Colossians chapter 1, nais ko pong basahin sa inyo, though medyo more than a chapter po ito. I will be reading in Colossians chapter 1, verse 24, and then the whole of chapter 2. I'm requesting for everybody to please rise up, pero dun po sa iba na nahirap po silang manatiling nakatayo, ayos lang pong nakaupo po kayo.
So, now I rejoice in what was suffered for you, and I feel up in my flesh what is still lacking in regard to Christ's afflictions, for the sake of his body, which is the church. I have become its servant by the commission God gave me to present to you the word of God in its fullness, the mystery that has been kept hidden for ages and generations. But it is now disclosed to the saints. To them, God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. We proclaim him, admonishing and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone perfect in Christ. To this end, I labor, struggling with all his energy, which so powerfully works in me. I want you to know how much I am struggling for you and for those at Laodicea, and for all who have not met me personally. My purpose is that they may be encouraged in heart and united in love, so that they may have the full riches of complete understanding, in order that they may know the mystery of God, namely Christ, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. I tell you this so that no one may deceive you by fine-sounding arguments. For though I am absent from you in body, I am present with you in spirit, and delight to see you, how orderly you are, and how firm your faith is in Christ is. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live in him, rooted and built up in him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. See to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depend on human traditions and basic principle of this world, rather than on Christ. For in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form, and you have been given fullness in Christ, who is the head over every power and authority. In him you were also circumcised in the putting off of the sinful nature, now with the circumcision done by the hands of men, but with the circumcision done by Christ. Having been buried with him in baptism and raised with him through your faith in the power of God, who raised him from the dead, when you were dead in your sins and in the uncircumcision of your sinful nature, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins, having canceled us the written code with its regulation that was against us and that stood opposed to us. He took it away, nailing it to the cross, and having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Therefore, do not let anyone judge you by what you eat or drink, or with regard to a religious festival, a new moon celebration, or a Sabbath day. These are a shadow of the things that were to come. The reality, however, is found in Christ. Do not let anyone who delights in false humility and the worship of angels disqualify you for the prize. Such a person goes into a great detail about what he has seen, and his spiritual mind pops up with his idle notion. He has lost connection with the head, from whom the whole body, supported and held together by its ligaments and sinews, grows as God causes it to grow. Since you were died with Christ to the basic principles of this world, why, though you still belong to it, do not submit to its rules? Do not handle, do not taste, do not touch. These are all destined to perish, reduced because they are based on human commands and teachings. Such regulations indeed have an appearance of wisdom with their imposed worship, their false humility, and their harsh treatment of the body, but they lack any value in restraining sensual indulgence. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Let's pause for a moment of prayer. Lord, nagpapasalamat po kami sa umagang ito, sapagkat napakabuti niyo po sa amin. As we worship you this morning, Lord, we have felt your presence in our midst, at
Truly, Lord, sa gitna, Panginoon, ng mga crisis, mga pangamba, nararanasan namin, Panginoon, na hindi ka nagpe-fail sa mga pangako mo. Ramdam namin, Panginoon, ang kalapitan mo po sa aming mga buhay. Lord, even sa mga kapatid na may mga pinagdadaanan, iba't ibang mga karanasan sa buhay, salamat, Lord, sapagkat yung kalapitan mo ay patuloy na ipinaparamdam mo po sa kanilang lahat. Kaya sa umagang ito, Panginoon, as we continue to hear your message, to hear your word, Lord, dumadalangin kami ng bukas na kaisipan, bukas na puso, upang lubos naming maunawaan at maisagawa ang mga salita mo. Sa pangalan nga po ni Jesus. Amen. So, actually po, itong Colossians ay na-message ko po last month. At nakita ho natin na ito po ay prison epistle po na isinulat po ni Apostle Paul na panahon na nasa loob po siya ng kulungan. So, naringgan niya sa balita po ng isang kamanggagawa din si Epapras na ang mga taga-Colossians ay nadideceive, nadadaya po ng mga maling katuruan. Kung kaya't hinangad po niya na kahit personally ay hindi niya po nakita ang mga mananampalatayang ito sa Colossians ay through the letter ay sinulatan po niya ang mga mananampalataya dito at itinuro po yung mga katotohanan mula po sa salita ng Diyos. At last month nakita natin yung mga iba't ibang mga yung mga katuruan, yung mga tinatawag na Colossians heresy. The church was pressured by a mixed belief, no po, yung mga Jewish ascetic, yung mga mysticism, yung asceticism, yung severe self-denial and punishment of the body to attain spiritual perfection. So, marami po ngayon, lalo na po sa ating bansa, mismo po yung grupong ito, yung mga religion na ito ay halos parang ipinagbabawal na rin po nila. Pero somehow, siguro dahil ito ay panata na nila, kung kaya't yung labis na pagpapahirap sa kanilang mga sarili, ay hindi na po nila matalikuran, hindi na po nila ma-deny ito. Kaya't patuloy pa rin na ginagawa yung mga bagay na ito na mga pagpapahirap sa kanilang mga sarili. Somehow, they realize or parang naiisip nila, sa mga paraang ito ay yung gumagaang yung pakiramdam nila at na kaunti ay nababawasan ang kanilang mga kasalanan. Pero ito po ay yung ikinomdem po ni Apostle Paul na wala ito sa mga katotohanan mula sa Biblia, mula sa kanyang mga salita. So it does nothing to do with the gospel. Okay. So yung pong mysticism, the worship of angels and reliance on visions. So hindi po masama na mayroon tayong mga nakikitang anghel o kaya alam naman natin na mayroon pong mga ministering angels, no po? May mga angels na nagmi-minister sa ating mga pangangailangan. May mga angels na nagbibigay ng protection sa atin. Not to the point na nagwo-worship na tayo sa mga anghel. So yun po ang mali na po. And we have also the legalism, adherence to Old Testament laws, such as circumcision and dietary restrictions. So ito yung mga Jewish legalistic na kung saan ay sobra po yung pagiging panatiko nila na wag mong gagawin ito, wag mong kakainin ito, ganyan-ganyan. So bawal ang lahat ng ito. So which is somehow sa atin naman po na minsan lalo na po sa Pampanga, ang mga Pampanggenyo po ay talagang kilala sa pagiging culinary capital ng Pilipinas. Sa sarap ninyong magluto. Ang dami pong nagkakasakit dahil nandito na, name it, nandiyan na yung mga tosino, lahat ng mga meat products ay nandito na sa atin. Tapos, alam po ninyo yung mga kainan dito na eat all you can, dinadayo po ito ng mga taga Manila kasi compare po sa kanila doon, mura po yung presyo po ng natin dito, yung mga kainan natin na eat all you can. Kaya ganun po na
do itong mga Jewish practices na ito ng mga Hudyo ay ang dami po nilang mga ipinagbabawal na bawal kumain ng yung mga meat ng pork, mga ganon. Okay. And we have also the philosophical influences. So ito po yung early forms of dualism was common, physical world which is evil and the spiritual world is good. So hinahati po nila na kapag sa physical, ito po ay mga masama. But has something to do with the spiritual, ito po ay mabuti. So leading to a need for intermediate spirit to bridge the gap between God and humanity. Okay. And last po, yung tinatawag na syncretism, they struggle to abandon their old pagan ways, attempting to mix Christianity with local, mystical, and philosophical practices. So dito, nagkaroon sila ng struggle na yung kanilang yung old pagan ways nila ay imimix naman nila doon sa mga mystical and philosophical mga practices. Siguro lalo na po ngayon minsan may mga na-encounter tayo na yung mga panatiko sasabihin nila wala namang pagkakaiba. Lahat naman tutungo dun sa pagdating ng panahon at the end iisa lang daw yung Diyos. Pero sa katunayan hindi naman po dahil ang dami po nilang mga Diyos na tinatawagan. Di ho ba? Kumbaga meron yung Diyos ng sa mga panahon ng pag-aani o kaya pagtatanim para umulan, meron silang mga Diyos na tatawagan para magbigay ng ulan. Alam naman natin, nung panahon po ni Elijah, di ho ba, nanalangin siya na wag paulanin. Samantalang itong mga nagsumasamba kay Baal, ay nagkaroon ng challenge, di ho ba? Sabi niya, sige, manalangin kayo na paulanin ng Diyos, magbigay siya ng ulan. At sabi, parang kinukutyapan niya yung mga worshiper na ito. Sabi ni Elijah, sige, at natanghali na, saktan nyo na ang inyong mga sarili. Baka nasaan ang Diyos ninyo, natutulog o kaya namamasyal. Gawin nyo na ang gusto nyo gawin sa inyong mga sarili. Dahil hindi nga po sila dinidinig ng kanilang mga Diyos na ito, kung kaya't hindi po tumugon ang Diyos sa pamamagitan po nung apoy na ihahatid po doon sa kanilang mga sakripisyo. So nakita natin, even in the times of the Old Testament, marami ng mga Diyos na sinasamba, yung mga Diyos na maaaring magpadala ng ulan, ng masaganang pag-aani, ng mga protection, ng mga pagliligtas. So iba't iba yung mga Diyos na ito. Sa atin lang dito, sa inyong mga lugar, I don't know kung kani-kaninong mga santo ito na ipangalan, minsan may apelido pa, yung si San Isidro Labrador. Di ho ba? Kaya, magtataka kayo, magugulat kayo. Ang daming mga santo-santo na kung saan tinatawag po ng mga tao. So, here my message in Colossians chapter 1 and chapter 2, living complete in Christ. So, sa lahat ng ito, mga iba't ibang mga practices na ito, maaari po tayo makapamuhay ng kompleto without this plus na mga traditions, mga practices na isinasagawa po doon po sa panahon ng mga Colossians. So, Paul's ministry and the mystery. So, Colossians chapter 1 verse 24 and then hanggang chapter 2 verses 1 to 5, suffering for the church. Ang aking pong reference po dito ay sa 2 Corinthians chapter 4 verse 8 to 18 and then sa 2 Corinthians chapter 6 verse 3 to 10 ay makikita natin na kung paanong nagsuffer po si Apostle Paul para lamang maipahayag ang mabuting balita. Alam po ninyo si Pablo, bago po siya naligtas, dahil sa kanyang pagiging panatiko dun sa kanyang religion, siya po yung unang nag-approve upang patayin Stephen, di ho ba? Yung deacon sa iglesia doon sa Acts. Dahil po sa pagiging panatiko po niya, talagang taos-puso yung kanyang paglilingkod sa Diyos. Yung kaisipan niya, siya ay naglilingkod sa isang tunay na Diyos. Pero nung dumating po itong mga Kristiyanong ito, naisip niya, ibang ibang religion ito.
Kaya meron po siyang kapasyahan na patayin, usigin ang lahat ng mga Kristiyano. At dahil po sa matinding conviction niyang gawin niyon, ang ginawa po niya ay bahay-bahay. Pinupuntahan niya yung mga tahanan ng mga Kristiyano at winawasak niya at pinapapatay niya. So ganun po siya kapanatiko. At nung panahon na yon na nagkaroon ng first martyr sa katauhan po ni Stephen, ay siya po yung nagbigay ng go signal. Sige, pwede nyo nang gawin na nung panahon pong yun ay stone to death. Babatuhin ang mga mananampalataya sa pamamagitan po ng mga bato hanggang sila ay mamatay. At ito po yung naganap kay Stephen. Pero nung panahon na siya po ay na-encounter na niya ang Diyos, doon po sa daan sa Damascus, ay hindi siya pwedeng mag-resist doon sa kapangyarihan ng Diyos eh. Iba yung kilos ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya nung panahon na tinatawag na siya ng Diyos, ay wala na po siyang maidahilan pa. Nung una ay natatakot po yung mga mananampalataya. Iniisip nila, nako, baka hindi naman totoong ligtas ang taong ito na tinatrap lang tayo na siya ay kapatid natin sa Panginoon at baka mamaya ay tayo naman ang patayin niya. So madami po ang nangingilag sa kanya, natatakot sa kanya dahil iniisip nila na trap lang ito, hindi ito totoo. Kaya marami po ang mga tao na kahit na sila po yung mga mananampalataya na, ay iniiwasan po nila si Pablo. So dito po ay naranasan ni Apostle Paul yung suffering for the church at sa 2 Corinthians chapter 6 verses 3. Okay. 6 verses 3 to 10. Okay. Ang ganda po nung ipinahayag dito, iniwasan naming makagawa ng anumang makahadlang kaninuman upang hindi mapulaan ang aming paglilingkod. Sa halip, sa lahat ng paraan, sinikap naming ipakita ang aming katapatan bilang mga lingkod ng Diyos. Kami matyagang nagtiis sa lahat ng uri ng kahirapan, kapighatian, at mga kagipitan. Kami hinagupit, ibinilanggo at binugbog. Naranasan namin ang magtrabaho ng labis, magpuyat at magutom. Namuhay kami ng malinis, may kaalaman, pagtitiis, kabutihan, patnubay ng Espiritu Santo, tunay na pag-ibig. Tapat na pananalita at kapangyarihan ng Diyos, ang pagiging matuwid ang siya naming sandatang panlaban at panangga. Okay. Naranasan naming maparangalan at ipahiya ang laitin at papurihan. Kami itinuring na sinungaling, gayong totoo naman ang aming sinasabi. Hindi kinikilala, gayong kami kinikilala ng marami. Itinuring na patay, ngunit buhay naman, pinaparusahan kami, subalit hindi pinapatay. Ang tingin sa amin ay malungkot, gayong kami laging nagagalak. Mga dukha kami marami, ngunit marami kaming pinayaman, mga walang-wala, ngunit sagana sa lahat ng bagay. So nakita po niyo yung suffering na dinanas po ni Apostle Paul. Nandun po yung shipwreck, nandun po na ilang pagkakataon na binabato po sila ng mga tao. At minsan ay sumakay siya sa isang barko at pagtungo po niya sa kabilang dako o sa kabilang lugar, habang siya po ay namumulot ng mga kahoy at pag-aapuyin po ito, isang mapanganib na ahas po ang tumuklaw sa kanya. Kaya yung mga tao sa lugar na yon, nung makita po yung nangyari kay Apostle Paul, sabi niya, masamang tao yan. Marahil ilang sandali lang ay matutumba na siya at mamamatay siya. Pero alam po ninyo, dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay kumikilos sa katauhan po ni Apostle Paul, pinagpag lang po niya yung venomous na snake na yon at maya-maya ay dire-diretso lang po siya sa kanyang mga ginagawa. Okay. So, hindi ko na po babasahin yung 2 Corinthians chapter 4, 8 to 18. Ano po? And then, the mystery revealed. Ito pong mystery ito, sa mahabang panahon daw po ay itinago. Hindi po siya, parang inilihim po siya. Hindi po siya ipinahayag. Ano po? God commissioned Paul to present the Word of God in its fullness. The mystery, yung hiwaga that has been kept hidden for ages and generations. God make known the glorious riches of this mystery, which is Christ in you. So ito po pala yung mystery na mahabang panahon ay hindi po naipahayag.
parang inilihim po ito sa marami, sa lahat ng mga panahon at ng taon, hidden for ages and generation. So God make known the glorious riches of this mystery, which is Christ in you. Ang Diyos, ang Panginoon ay sumasa inyo. Christ in you, the hope of glory. So tayo po ay makakahati sa kanyang kaluwalhatian. So the mystery as God's plan of salvation now revealed. So ngayon, ang mystery ito ay hindi na po lihim. Hindi na po ito isang hiwaga. Ito ay kusang inihayag na, ibinigay na, hindi lamang sa mga Hudyo, kundi sa mga Hentil. Tayo po ay hindi mga Hudyo. Tayo po ay Hentil. Kaya nagpapasalamat po tayo dahil yung hiwagang ito na mahabang panahon ay hindi po siya naipahayag at kinep lamang po siya. Ngayon ay sakop po tayo ng hiwagang ito. Yung mystery, yung kapangyarihan, yung punong-puno ng kaluwalhatian, ang Diyos ay sumasa atin, ay ipinagkaloob na hindi lamang po sa mga piniling bayan ng Diyos, kundi sa lahat ng sansinukob at sa lahat ng tao at sakop po tayo nito. Okay. So the mystery of God's plan of salvation now revealed. So yung mga reference po dito ay sa sa Romans 16 verses 25 to 27 and then Ephesians chapter 3 verses 5 to 6. Hindi ko alam kung nailagay po ito doon sa ating okay, 20 ayun po. Romans chapter 16 25 to 27 Purihin ang Diyos na makapagpapalakas sa inyo sa pamamagitan ng magandang balita tungkol kay Hesukristo na ipinapangaral ko. Ang magandang balitang iyan ay isang hiwaga na itago sa loob ng mahabang panahon. Subalit sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng mga isinulat ng mga propeta upang ang lahat ay sumunod dahil sa kanyang pananampalataya sa Kanya. So dahil po sa pananampalataya ng bawat isa, tayo po ay naligtas. So salamat dahil sa kabila po ng mga maraming struggle, maraming mga karanasan, maraming mga bagay marahil na humahad lang sa atin, sa ating journey, sa ating paglilingkod sa Panginoon. Katulad po ni Apostle Paul, maraming mga mahihigpit na mga karanasan, pero naroon na pinapalakas po sila ng Diyos araw-araw. Yung kalakasan ng Diyos ay ipinagkakaloob sa atin upang tayo po ay magpatuloy sa paglilingkod sa Kanya. So sa kabila minsan na parang katawa-tawa, pinagtatawanan ang buhay ng mga mananampalataya, pero kailanman, alam po natin na tayo ay nasa totoong landasin. Ang Diyos ay sumasa atin. Ang kapangyarihan ng Diyos ay ipinagkaloob sa atin. Sa Matthew chapter 13, verse 44 to 46, meron pong parables po dito. The hidden treasure and the pearl. So meron daw pong yung magsasaka, tapos nakahukay siya ng kayamanan. At agad-agad, nung makita niya ang napakalaking kayamanan na ito, ay muli ibinaon niya. At pagkatapos noon, ay ibinenta po niya yung lahat ng kanyang ari-arian upang ma-acquire yung bukid na yon at mapasa kanya yung kayamanan. Sumunod pong mga talata, yung yung the pearl. Again, the kingdom of heaven is like a merchant, isang negosyante, looking for a fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. So the treasure, ano yung kayamanan na tinutukoy dito? Represent the kingdom of God. Ito po yung paghahari ng Diyos sa ating buhay. Ito po yung sinasabi ko pa kanina na mahabang panahon ay naitago, naging hiwaga, naging lihim na hindi po ipinapahayag. Subalit, dahil po sa pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ay ibinigay po niya ito, ipinahayag po ito sa pamamagitan ng kanyang anak na si Hesukristo. So the treasure represent the kingdom of God. Salvation and a relationship with Jesus Christ. The kingdom is worth sacrificing all earthly possessions. So, kahit na buong kayamanan ay maaari nating ipagpalit upang makuha lamang yung treasure na ito,
upang mapasa atin lamang yung kaligtasan na ibinibigay ng Diyos sa atin. Kasi sabi po sa Mateo, di ho ba? Sabi, mapasa atin man ang buong kayamanan ng sanlibutan ito kung mapapahamak ang ating kaluluwa. Anong halaga ng kayamanan na iyon? Na in-exchange daw po doon sa kaluluwa ng mga mananampalataya. So dito, yung treasure ay napakahalaga, which represent the kingdom of God, salvation, and a relationship with our Lord Jesus Christ. So, worth it na anuman yung nasa sa atin, kaya nating talikuran, kaya nating sumunod sa kalooban ng Diyos, at kaya nating iset aside yung mga bagay na ito. Okay. So, proclaiming Christ. So, we need to proclaim Christ, admonishing and teaching with all wisdom. With all wisdom, present everyone perfect in Christ. And next, the purpose and the goal of maturity in Christ. They may be encouraged, that they may be encouraged in heart and united in love, full of riches and complete understanding, that they may know the mystery of God, which is Christ Himself. So, that no one may deceive by fine-sounding arguments, the orderly and firmness of their faith in Christ. So, parang in-applause ni Apostle Paul yung orderly and firmness ng mga pananampalataya ng mga Colossians, though somehow ay dumaan sila sa pagsubok, nagkaroon ng, kumbaga, na-shake yung kanilang mga pananampalataya dahil meron pong mga intruders. Marami po yung mga nagpapahayag ng mga fine-sounding arguments na eto, ganito, ganyan ang dapat gawin. Actually, kung tayo po ay nakakapanood minsan or doon sa mga social media, maraming mga tao yung gusto nilang mag-gain ng mga madaming followers. Kaya for whatever reason ay gusto nilang yung madami silang maengganyo na mga susunod sa kanila, yung followers po nila. So lately ay meron akong nakita sabi niya, po pala siya, hindi po pala siya babae, po pala siya, lalaki po pala yun, si Christine. Sabi niya, kayo mga demonyo kayo. Kayo mga false prophets kayo. Nag-name siya, nagbigay siya ng mga pangalan ng mga mga content creator din. Tapos in-expose naman din yung katauhan nung person na yon, na hindi po pala siya totoong babae, lalaki po pala siya. Kaso kung titignan nyo, babae po siya. So, ingat po. So, hindi po nung lahat ng nakikita natin, marahil ay ang gagaling nila, mahuhusay, i-search po natin. I-search natin ang scriptures. At kung matitignan natin ano po yung tunay na buhay ng mga taong ito, ay siyasatin natin, alamin natin, bago po tayo ma-convince. Mahusay sila mag-explain, ay hindi po nangangahulugan na sila ay nasa katotohanan. So, ingat po. Hindi lahat na kahit ang dami nilang mga followers, totoo sila. Nung tinitignan ko nga, parang sabi, totoo naman yung sabi ng mga inakusahan niyang mga false teachers Kung titignan nyo yung the way na nagpapahayag siya, puro pride, tapos galit, condemnation, yun po yung talagang mararamdaman nyo na hindi totoo yung yung taong yaon. Hindi siya talaga totoo na lingkod ng Diyos. Kasi makikita nyo pa lang the way na siya yung nagpapahayag, galit, nagko-condemn, at talagang kulang na lang talagang sumpain yung mga tao na sinasabihan demonyo at mga hindi totoong mga ngaral. Number 2, rooted and built up in Christ. So dito po, meron pong 2 obvious metaphors na ginamit po si Paul. Kasi ang una po challenge niya dito, letter A,
continue to live in Christ. Ngayon na natanggap na natin si Kristo, meron na tayong katiyakan ng ating kaligtasan dahil nakipag-isa tayo kay Kristo, tinanggap natin siya. At sabi niya dito sa Colossians chapter 2 verse 6, continue to live in Christ. Magpatuloy kayo sa pamumuhay kasama ni Kristo. So dapat yung buhay na tinanggap natin, makita po ito sa ating walk with Christ. Nakikita na sa araw-araw natin, nakikita yung kapangyarihan ni Kristo na nabuhay na muli sa atin. Ano po? At pangalawa po, yung rooted and built up in Him. Okay, two obvious metaphors, yung tree and then yung yung building. So tree, agricultural metaphor. So just as a tree is rooted, okay, we are to be grounded. So yung mga puno po na talagang yung talagang hitik na hitik sa bunga, ang ganda-ganda ng kanyang mga dahon, talagang berdeng-berde, mapapansin ninyo na ito po talaga ay grounded po ito. Put down deep root in order to find nutrition and provide stability. So ito po ang ating kailangan sa araw-araw na napapakinggan, naaaral ang salita ng Diyos, nagbibigay ito ng nutrition and then stability sa atin. Tumatatag po tayo sa ating mga pananampalataya. Likewise, we must go deep with Christ in order to find the fuel we need to flourish in order to withstand the storms of life. So, alam naman natin, maraming ibabato sa atin ng kaaway. Ano ho ba yung mga punong binabato? Yung puno po bang walang bunga, binabato? O yung may bunga? Siyempre, yung may bunga. Siyempre, wala ka naman mapapala dun sa punong, maganda nga, ala namang bunga. So, ang babatuhin talaga, yung mga nagbubunga ng sagana. Kaya dito ay, ingat pa rin. Talagang, be on our guard, na talagang, we see to it na talagang araw-araw ay naroon yung panalangin at yung scripture sa ating buhay. Nakakapakinig tayo. Sa Jeremiah chapter 17, verse 8, they will be like a tree planted by the water. Okay, ayun po. Katulad siya ng isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito kahit hindi umulan ay wala itong aalalahanin, patuloy pa rin itong mamumunga. So ano man po yung mga bumato sa atin, ano man yung mga bato na ibabato sa atin ng kaaway, mga pressures, mga stress, mga alalahanin, lahat ng ito pwedeng ibato sa atin. Pero kapag ang roots natin ay talagang established siya, malalim, na nakatanim sa salita ng Diyos, dumating man po yung mainit na sikat ng araw, ano lang yun parang dadaan lang ito, pararaanin lang ito at kinabukasan, dahil tayo ay malalim sa salita ng Diyos, nagpapatuloy lang po tayo. Nagpatuloy lang po na dumadaloy, nagpo-flow lang tayo sa kalooban ng Diyos sa atin. So, a tree. Next is the building. Paul used a construction image to show that our foundation is built on Christ. So, ang ating pong pundasyon ay nakasalig kay Kristo. Actually, di ho ba, ang alam natin na ang ating Panginoon ay tinawag na cornerstone. Kasi nung mga panahon po, nung unang panahon, hindi pa naman katulad nung time natin kung paano ginagawa yung mga building. So sa kanila, meron yung parang dalawang haliging matitibay at doon ilalagay yung pinaka-cornerstone upang mag-ugnay yung kanilang mga foundation na ito. So, built on the foundation of the apostles and prophets, which Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. So, walang iba na nasaligan ang bawat Kristiyano maliban po sa ating Panginoong Jesus na tinawag na chief cornerstone. Okay. Naalala ko po, actually medyo matagal-tagal na ito sa Hong Kong kasi,
alam po ninyo, di ba, yung storm doon ay umaabot ng 6. Yung signal po nila ay 6 pataas. Sobrang napakalakas po nung wind, yung hangin talaga. Minsan ay hindi naman storm yun nung isang karanasan ko po yun. Actually, first, mga 15 years ago, nung napunta po ako noon, first ko yung punta po noon, ang lakas ng hangin. Tapos parang sa lakas ng hangin, ay halos tinatangay ako nung napakalakas na hangin. At ito pong, mapapansin ninyo, sa Hong Kong po ay puro matitibay na bato. Kaya yung mga building po nila, itinatayo po sa matitibay na bato. Minsan po, yung mga grupo po ng mga pastor, it so happen na hindi lang po kami nakasama ni pastor, pumunta po sila ng Hong Kong. Ang parang nakakatuwa po dito, hindi naman kami natuwa ni pastor dahil hindi kami nakasama, at para hindi naman kami killjoy, ang iniisip ko dito, alam po ninyo, nung pumunta po yung mga pastor doon, na tiyempo, may bagyo. May bagyo, tapos pagka may ganun po palang bagyo, sarado lahat ng mga establishment, mga restaurant, lahat-lahat ay sarado. At alam po ninyo nangyari, yung buong tour po nila, nandoon lang po sila sa loob ng airport. hindi po sila nakalabas at natapos po yung kanilang time na pagpananatili po doon sa Hong Kong, nasa loob lang ng airport, and afterwards natapos yung panahon, balik uli dito. So, salamat kasi wala kaming, hindi namin afford na sumama, wala kaming pocket money. Kaya salamat sa Panginoon dahil may kaparaanan siya na hindi niya itinulot na makasama po kami noong mga panahon na iyon. So, ganun po yung karanasan nila. Kaya sinasabi ko po ito, iba po kasi yung mga building po doon na sobrang tibay, na nakasalig po doon sa matitigas na bato. So, ganun po yung po sa Hong Kong. Actually, sa Japan, tinitignan ko nga po, kasi every time po I have the privilege na makatungo sa ibang lugar, na-amaze po ako doon sa ganda ng mga structural, mga building po nila, tapos paano nila kino-construct, ano yung parang mga kultura, at marami pang iba. Last time I have the privilege to visit Japan, nakita ko po sa Japan pala, unlike sa atin, di ho ba? Sa atin po, yung mga building, tabi-tabi, di ba? Parang lang yung pagitan natin, di ho ba? Wall. Talagang nakadikit tayo sa mga wall ng katabi nating mga gusali. Sa Japan, I don't know kung sa buong Japan yun, pero sa Tokyo po yun nakita ko, may pagitan po yung mga bahay-bahay. Na halos dun sa mga pagitan na yon, I don't know kung parang isang metro yun, o baka mahigit pa sa 1 metro, na hindi po sila dikit-dikit. In between the buildings, mga houses, meron pong siguro probably 1 meter or more than 1 meter yung distance. Okay. So, built on the foundation of the apostles and prophets with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. Be on guard, verse 8. No one takes you captive. So, mapagbantay po tayo, maging maingat po tayo. Kasi ang dami po nito yung mga hollow. Ano yung hollow dito? Yung mga empty. Hollow and empty philosophy. And then yung mga human traditions. And then we have the basic principles of this world. So itong mga hollow and deceptive philosophy, mga human traditions, mga basic principles of this world, ang dami nito, lalo na po sa atin, sa atin po sa Pilipinas, ang daming mga traditions. Minsan po, minsan parang wala akong mapagtanungan, bakit may ganyan-ganyang mga tradisyon? Dati po, meron akong naatinan ng patay, no? So, ilalabas na yung patay doon sa kanilang tahanan. Tapos biglang-bigla nagbasag ng palayok. Ano kayang nun? Ano kayang ibig sabihin nun? Nagbasag ng palayok. Wala akong idea anong patungkol ito. Tapos minsan kapag meron kayong mga nakikitang
dumadaan na patay sa daan, naghahagi sila ng mga barya. Hindi ko rin alam ano po yung mga katotohanan na papaloob dito. Ano ito? Para may baon sila pagtungo nila doon sa kanilang mga pupuntahan? I don't know, no po? Kaya, ang daming mga tradisyon. At way back nung mga panahon pa natin, noon, di ba, pag may patay, wag kang magwawalis. Ay, hindi natin alam bakit bawal magwalis. Pero ngayon, hindi naman na ganun yung mga practices na sa mga panahon na meron tayong patay, ay naglilinis naman. Hindi na binagbabawalan pa na, bawal magwalis. So, we do not know. Ang daming mga tradisyon na hindi naman talaga in line doon sa salita ng Diyos. And they arise out of the thinking of men find a foothold in society. And then, pass along from generation to generation so as to appear popular, widely supported. Hardly anyone dares question them because it seems like everybody believes them. So, pag January, di ho ba? Alam niyo na po, tinutukoy ko, pag January, di ho ba? Doon po sa Manila. Bakit po ganun yung kanilang Diyos doon? Iba yung kulay. Yung ano po, maitim. So, si Black Nazarene po, alam po niyo yung mga followers nila, mayayaman, matatalino, at ang katotohanan, di ho ba? Yung isa doon sa follower po doon, naging Vice President ng Pilipinas. At alam niyo na po yung tinutukoy ko doon sa yung deboto, talagang masugid siyang tagasunod nung religion na yon at nung Nazarene na yon doon po sa Manila. Pero somehow, ito po yung mga matatalinong tao. Pero sabi nga ng Korinto, dahil sila ay binulag ng prinsipe o ng Diyos little d ng mundong ito, kung kaya't hindi po nila alam yung katotohanan. Pero po nung last Friday, ang haba po nung procession po doon sa Northville Phase 1. Tapos, ewan ko kung bawat kanto, pero kasi parang siguro yung mga tahanan na nag-request, nilabas po nila yung kanilang mga yung mga santo nila. May mga table, tapos nandun yung mga santo nila. Tapos, hihinto sila, tapos mag-a-utter ng mga prayers. Tapos tinitignan ko, ang dami din nila, no? Nakakalungkot dahil ang mga taong ito ay tiyak na kung di po sila makakasumpong ng katotohanan mula sa salita ng Diyos, kapahamakan ang kanilang tinutunton. Mapapahamak po sila. Sa kabila na taos sa kanilang puso yung ginagawa nila, totoo yung sa isip nila yung mga ginagawa nilang ito, pero sabi nga po, be on our guard. This hollow and deceptive philosophy, yung mga human traditions and then the basic principles of this world, though arise, sabi po na they are passed from generation to generation so as to appear popular, widely supported, hardly anyone dares question them because it seems like everybody believes them. Meron pong isang grupo din, kapag dumating po yung alas 12, tapos I don't know kung 3 or 6 ng hapon, basta ganun yung flow ng mga prayers po nila. Talagang kahit nasa public po sila, kahit kainitan ng araw, bigla-bigla, dadapa po sila dun sa kanilang lugar, tapos mananalangin na po sila. So ganun po sila kaseryoso doon sa kanilang mga Diyos na kinikilala na kapag sumapit na yung mga oras na yon, yun nga po, kahit na middle ng yung sobrang init ng araw, tapos 3 and then 6, bigla-bigla, magugulat kayo, bigla na lang yung tao ay nandun na sa isang lugar, kahit na public po yung mga gathering na yon, dadapa po sila doon at magsisimula po silang manalangin doon sa kanilang Diyos. Okay. Number 3, complete in Christ. And then, ito po ay sa chapter 2, verses 9 to 15. Fullness in Christ, Jesus Christ, the fullness of God's nature. And then the church enjoy the fullness through Jesus Christ.
So yun po ay sa Ephesians chapter 4, 11 to 13, tapos Ephesians 1, 22 to 23. Dito po sa Ephesians 4, 11 to 13, ito po yung fivefold ministry, no po? So Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, pastors, and teachers to equip His people for the works of service so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Ephesians 1, 22, 23. And God placed all things under His feet and appointed Him to be head over everything for the church, which is His body, the fullness of Him who fills everything in every way. So, yung kabuuan, tayo po ay ganap, tayo po ay kumpleto sa harapan ng Diyos dahil po ito kay Kristo. So ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia na siyang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niyang pumupuno sa lahat ng bagay. So we are complete in Christ. So hindi na natin kailangan yung mga plus na ito nung mga wala sa Panginoon. Kasi ang isip po nila, marami po tayo, minsan nariringgan natin, kung gagawin ko ito, wala naman sigurong mawawala sa akin. Dami nang mawawala sa atin kapag ginawa natin yung mga bagay na yun. Kaya magde-dare pa ba tayo na yung completeness na ito kay Kristo, dadagdagan natin nung mga ginagawang ito nung mga taong hindi nakaranas ng kapangyarihan ng ating Panginoon. So, tayo, na-enjoy na natin. Meron na tayong privilege na ibinigay ng ating Panginoon. Dahil tayo po ay nakipag-isa kay Kristo, wala na po tayo sa ilalim ng galit ng Diyos. Sabi po, dati daw po tayo ay alienated. Tayo po ay mga kaaway ng Diyos. Tayo ay malayo sa Diyos. Pero dahil sa ginawa ni Kristo sa atin, dahil kay Kristo, tayo ay ibinilang ng Diyos na kanyang mga anak. Hindi na po tayo malayo, hindi na tayo kaaway ng Diyos. Katulad po ni Abraham, tayo ay mga kaibigan. Tayo ay napakalapit sa ating Panginoon. So, we have here the spiritual operation in verse 11 to 12. Yung circumcision of Christ signifies the cutting away of the sinful nature. So yung flesh and the removal of the old life, identifying believers with Christ's death and resurrection. Tapos ikononek niya yung baptism. Sa baptism, yung identifying pa rin sa ating Panginoon, putting off the body of sins, removal of the ruling power of the sinful nature. So accomplished by Christ, it is entirely a work of God's grace, not a human effort or legalistic ritual. So hindi po ito gawa ng Diyos. Hindi po ito gawa ng tao. Ito ay tanging gawa ng Diyos dahil siya ay nahabag sa atin. At hindi daw po ito effort ng mga tao, not of the human effort or legalistic ritual. Kasi ang dami po nilang mga ritual Ang dami po nilang mga kung ano-anong mga ginagawa upang lumapit sila, upang sila ay patawarin ng Diyos, upang sila ay maging yung matuwa ang Diyos sa kanila, gagawin po nila ang maraming bagay. Pero ang lahat ng ito ay inaccomplish na ng ating Panginoon para sa kanyang mga hinirang. And victory of the cross, God made you alive with Christ. Okay. Forgave all our sins and took it away, nailing it to the cross, canceled death. So, lahat ng mga kasalanan natin, sabi nga po, as far as the east is from the west, sabi po doon, kinalimutan ng Diyos ang ating mga pagkakasala.
hindi na po inaalala ng Diyos ang ating kasalanan. Ganoon po kabuti ang Diyos sa ating lahat na hindi na niya nakikita yung karumihan ng bawat isa. Ang nakikita niya yung katwiran ni Kristo. Ang nakikita niya yung mga hirap na dinanas ni Kristo alang-alang sa kanyang mga hinirang. Alang-alang sa ating lahat. So, nailing it to the cross at kinancelled na niya yung lahat ng ating mga pagkakautang. I don't know, no? Kung naranasan niyo na po ba na kayo'y may utang tapos sisingilin kayo ng tao o kaya minsan tatawagan kayo sa cellphone ninyo. Pag nakita niyo na yung number, ay, ito yung naniningil ng utang ko. I-ignore niyo na lang, di ba? Parang i-disregard nyo na lang, pababayaan nyo na lang yung mga naniningil na ito. Kasi parang isip natin ay sobrang kinakabahan tayo, natatakot tayo, at ayaw natin makikita man lamang kahit dun sa ating mga cellphone, yung mga taong ito na naniningil ng mga pagkakautang na ito. Pero salamat sa Diyos, dahil tayo ay pinatawad. Lahat ng ating mga pagkakautang, kinancel niya, binayaran niya. Okay? Ganun po kabuti ang Panginoon. Kasi dati, medyo, karanasan ko din, medyo nabaon ako sa utang noon eh. Halo-halo na, hindi ko na alam, dahil sabay-sabay ba akong nagpapaaral ng 3 anak. At salamat po sa mga kapatid na nagtiwala sa amin. Every time na lalapit kami, sasabihin namin, pwede po ba kaming makahiram? Tapos, babayaran namin sa ganito, ganyan. Salamat po sa mga kapatid. Hindi ko na mention yung mga pangalan nyo. Dahil po dun sa mga kagandahang loob na ipinamalas nyo sa amin, in-extend nyo po sa amin, nakatawid po kami. Naitawid po namin yung buhay, na pag-aral namin yung aming mga anak, at yung buhay namin ay pinasagana ng Diyos. So, yun nga po, no, dahil naranasan ko yun noon. Tapos, for some other reasons, tapos minsan sa cellphone, kasi ang dami kong nagkaroon ako ng madaming credit card. Ang gagawin ko, para mapunan yung isang utang ko, mangungutang na naman. Ang tawag nga namin sa Walter Mart, meron po isang doon doon sa ilalim. Meron doon pawn shop. Bahay ni Kuya. Bahay ni Kuya. So, laging mahusay po akong doon kliyente, no po. Dahil buwan-buwan nandun ako. Para lang mapunan yung mga utang-utang-utang. Yun. Paikot-ikot lang, naging cycle. Pero salamat sa Panginoon na deliver po ako sa ganoong kalagayan. At noon nga sabi ko, parang ganoon din di ba? Kapag may pagkakautang ka, hindi ka makatulog, nag-iisip ka, tapos makita mo pa lang sa cellphone, o kaya may tatawag sa'yo, naku, ano na naman ito, kakabahan ka, at mababothered ka sa lahat ng bagay ng ito. Pero alam po ninyo yung ginawa ng Panginoon, kinancelled niya ang lahat ng utang na ito. Binayaran niya sa pamamagitan ng kanyang dugo. At ngayon, makakatulog na tayo ng mahimbing. Kasi nasa kamay tayo ng Diyos eh. Nag-aalala kayo, merong crisis? May crisis sa Middle East? Siguro nag-iisip kayo, no? Tapos may balita, yung LPG, tataas ng 1,500. Yung bigas, I don't know, 1,000 pesos. I mean, 1,000 na pala noon, 1,300 eh. Tataas ng gusto yung kilo ng bigas. Nag-iisip tayo, nababothered tayo. Bakit? Nasa Panginoon tayo eh. Ang Diyos ang may control ng lahat. Hawak ng Diyos ang buhay natin. Bakit tayo mag-aalala? Bakit tayo mangangamba? Sa bahay nga, actually, wala kasi ako sa bahay namin. Nandun ako sa youngest daughter ko. So, ilang linggo na,
parang nasa na yung yung bigas. Actually, hindi lang makapunta doon sa bilihan. Tapos, until bumili siya ng 5 kilo. So, yun lang. Tapos, wala siyang ekstrang tangke. Ganon din po sa bahay namin. Puro luma yung tangke ko, kaya hindi rin ako makabili. 3 yung tangke, 2 yung luma. So, hindi rin, isa lang yung nagagamit. Bakit ako mababothered? Alam ng Diyos yung puso ng bawat isa. Alam ng Diyos ang ating kaisipan. Alam ng Diyos yung puso natin. Tayo po ay buong pusong nagtitiwala sa Kanya at lumalakad sa kalooban Niya. Ano man ang mangyari, meron mang crisis, nagkakaroon man ng digmaan sa lahat ng panig ng mundo, sa Middle East, sa Israel, sa Iran, God is in control. So He canceled our debt. The cross brings reconciliation. Sa Romans chapter 5, verses 9 to 10, since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? For if, when we were God's enemies, we were reconciled, shall we be saved through His life? So yun po ay sa Romans chapter 5 verses 9 to 10. And yung ating pong identification with the crucified Christ releases believers from old way of life, victory over all powers. So salamat dahil doon sa tagumpay na tinamo ng ating Panginoon. So, yamang sa pamamagitan, pakibalik lang po sandali, yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos. Ngunit tinanggap niya na tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. So, purihin ng Diyos dahil tayo ay ibinilang na mga kaibigan ng Diyos. And finally, as I proceed in point number 4, freedom from human regulations. Sa Colossians chapter 2, verses 16 to 23, shadows versus reality. Ito pong foreshadows na ito o yung shadows na tinatawag to predict something or to give a hint of what is to come. So sabi po, do not let anyone judge you. So doon po sa Hebrews chapter 10, verses 1 to 7, yung Christ sacrifice once for all. Sa verse 1, the law is only a shadow of the good things that are coming, not realities themselves. For this reason, it can never, by the same sacrifices, repeatedly, endlessly, year after year, make perfect those who draw near to worship. Those sacrifices are an annual reminders of sin. It is impossible for the blood of bulls and goats to take away sin. So, noong lumang tipan po, alam naman natin, nung naaral po natin yung Book of Hebrews, yung mga high priest, taon-taon merong mga paghahandog na ginagawa. At parang dito ay sinawa na ang Diyos dahil taon-taon na lang, sabi nga po doon, yung paghahandog na ito ay annual reminder lamang nung kanilang mga kasalanan. Pagpapaalala lamang na sila ay makasalanan at sila ay malayo sa Diyos. And once and for all, sabi po dito, ang Panginoon ay inihandog niya ang kanyang anak na si Jesus upang tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan. Minsanan lamang, once and for all. At hindi na uulit-ulitin pa. And letter B, the trap of false spirituality. Okay. Do not let anyone disqualify you for the prize. And finally, letter C, empty traditions. Traditions which Paul condemned, declare wrong and evil. You died with Christ. Why you still belong to it? Destined to perish with use, cause they are based on human commands and teachings. Outward appearance can be deceptive. So yung mga panlabas daw po na nakikita natin, pwede tayong madaya nito. Di ho ba nung panahon ng ating Panginoon, nung nagmi-minister po siya sa loob ng templo,
Ang dami pong mga teachers of the law. Ang dami pong mga Pharisees na mga nagtuturo ng mga laws ni Moses. At dito ay nakita po niya yung mga Pharisees na ito dun po sa Matthew chapter 23 to 25 to 28. Itong mga Pharisees na ito ay sabi nga, kahabag-habag kayo, sabi ng ating Panginoon. Kasi tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo, mga mapagkunwari, nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang mga iyon ay puno ng kasakiman at pagiging makasarili. Okay. Bulag na Pariseyo, linisin muna ang nasa loob ng tasa at pinggan at magiging malinis din ang labas nito. So, ang tinitignan ng Diyos yung ating loob, yung puso natin. Yung mga panlabas kasi, kung ano man po yung mga ginagawang yaon, pwedeng makapandaya. Marami po ang pwedeng madaya. Pero sabi nga ng Panginoon, doon sa mga teachers of the law, sabi niya, kahabag-habag kayo, mapagpanggap kayo. Kasi sabi niya ganun, parang katulad po ng mga sumunod pa, sabi po doon, kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan, mga Pariseyo, mga mapagkunwari, katulad ninyo, mga libingan, pinaputi, magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. So purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Tayo po ay, as we pause in prayer this morning, alalahanin natin na lahat ng ito ay ginawa ng Diyos. We are rooted and grounded in Christ. We are complete in Him. And then, we are free from all the traditions at lahat ng man-made rules, mga deceptive na mga human regulations at marami pang iba, pinalaya tayo ng Diyos sa lahat-lahat ng ito. And sa umagang ito, we will pause for a moment of prayer at papasalamatan natin ang Panginoon sa kabutihan niya sa ating mga buhay. Dakilang Diyos, sa umagang ito, nagpapasalamat po kami. Napakabuti niyo po sa amin. Lord, katulad po ng mga mananampalataya sa Book of Colossians, ang dami pong mga intruders, ang dami pong mga naglaganap na mga false prophets, false teachers, na ang hangarin, Panginoon, ay madaya, iligaw ang mga mananampalataya. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil sa mga salita mo na patuloy naming pinag-aaralan, patuloy po naming ipinapamuhay, patuloy po naming isinasagawa, ay natututunan namin ang maraming mga katotohanan mula sa mga salita mo at kami, Panginoon, ay napalaya sa maraming bagay na mga umaalipin sa aming mga buhay. Salamat po, Lord, wala na kami sa ilalim ng sumpa. Wala na kami sa ilalim ng galit mo. As the scripture says, before we were God's enemies, kami mga kaaway ng Diyos, ikaw ay galit sa amin. Subalit, dahil sa katubusan na ginawa ng aming Panginoong Hesukristo, kami ay pinalaya mo, kami ay ibinilang mong matuwid, kami ay ibinilang mong malapit at kaibigan mo. Salamat, Panginoon. Maraming salamat, dakilang Diyos. Panginoon, sa gitna ng mga nag-aambang panganib, mga crisis na nararanasan po ng aming bansa, we could not deny, Lord, na kami apektado ng mga nangyayaring ito. Sa kabila po ng lahat ng ito, Panginoon, pipiliin po namin, magpapasya po kami, Panginoon, na magtiwala lamang sa kapangyarihan mo, na ikaw ay may kontrol ng lahat,
at hawak mo po ang aming buhay. Wala kaming dapat katakutan, Panginoon, sapagkat ang hatid mo, Panginoon, ay kagalakan. Hatid mo, Panginoon, ay kapayapaan. At nais mo, Panginoon, na we could only rely on your words and on your promises only. Kaya, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umagang ito sa katiyakan ng mga pangako mo, sa katiyakan ng mga salita mo, Panginoon Diyos, na tanging sa iyo lamang kami aasa at magtitiwala. Maraming salamat, Panginoon. May mga kapatid po kami, may mga pinagdadaanan with their health, Panginoon. Maging malapit ka po sa kanila, Panginoon. Dumadalangin po kami ng kagalingan sa mga kapatid po namin, lalo na po mahirap ang kanilang mga kalagayan. Subalit dahil sa biyaya mo, nagiging magaang ang lahat. Nagiging maayos ang kanilang mga kalagayan. At ikaw, Panginoon, ang siyang kumakatagpo ng kanilang mga pangangailangan. Maraming salamat, Panginoon. Truly, O God, dumadalangin po kami ng kagalingan sa mga anak mo na nangangailangan nito at nagpapasalamat po kami, Panginoon, maging ang kagalingan ay available sa iyong kaharian at nais mo na maranasan po namin ito. Salamat, dakilang Diyos, sa mga salita mo. Salamat sa mga pangako. Salamat sa kagalingan. Salamat sa mayamang probisyon. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat niyo po sa bawat isa. Salamat, Lord, even sa mga kabataan po namin na mga nagsipag-graduate sa elementary, sa high school, with high honors. Salamat, Panginoon, dahil sa mahabang taon ng pagsisikap ng mga batang ito, mga kabataan, ay natapos po nila yung journey na ito at sa pagtungtong sa panibagong yugto ng kanilang buhay. Dalangin po namin na kung paanong iningatan, sinubaybayan mo po sila, Panginoon, ng mga nagdaang taon, ay ganun din po sa mga susunod na taon, Panginoon. Sasamahan niyo po ang bawat isa. Salamat, dakilang Diyos, dahil meron kang inihandang magandang bukas para sa mga anak mo. Maganda ang mga buhay na inihanda mo para sa amin lahat. Kaya, Panginoon, sa iyo po kami umaasa. Sa iyo po kami nagtitiwala. Maraming salamat sa pangalan po ng aming manunubos na si Jesucristo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.